Dahil Sabado ngayon at parehong off namin ni Neil, kaya naman tanghali na ulit kami nagising, lalo't lalo na nandito si Gada at Tanya kahapon dahil nag-barbecue dinner kami dito sa bahay. Pagkagising kaninang umaga, mga labahin ko kagad ang inuna ko dahil nga hindi ako nakapaglaba kahapon dahil busy. So nagkape na kami ni Neil, ay hindi pala, si Neil ang nagkape, ako muna ay mainit na tubig dahil medyo nabusog pa ako sa aking kinain kahapon, parang bloated yung tiyan ko, parang hindi ako natunawan sa sobrang dami ng aking kinain ng mga barbecue. Nga maganda yung aming panahon ngayon dahil kagabi pa nga ay umuulan, tapos pagising namin nitong umaga ay bumuhos na naman yung malakas na ulan. Pag nakasala nga yung aking mga labahin at si Neil naman ay nagkakape, ako naman ay busy at inaayos ko yung mga plato na pinaghugasan ko kagabi. Kagabi ko nga lang pala ito nagamit yung aming dishwasher ulit kasi nga hindi ko to nagamit dahil dadalawa lang naman kami. Ang sabi ni Neil, gamitin ko daw paminsan-minsan at baka daw masira. Nakaandar yung aming washing machine, iniwanan na lang din namin dahil pumunta na nga kami sa shopping center para kami mang-grocery. Tapos habang nagtataya ng luto si Neil, dito naman ako sa Pakistani store kasi dito ako tumitingin ng mga Filipino food. So dito ko nabili yung aking century tuna, may mga coffee meat sila, ketchup, skyflakes at saka ng bihon. Pero ito yung aking gusto dito, yung spaghetti sauce. Kaya lang medyo may kamahalan sila pero okay na rin kaysa pupunta ako ng Pinoy shop na medyo malayo ng konti, lalong hindi ako nagda-drive. Pang iba na yung aming pag-grocery ni Neil ngayon. Dati-rati, sobra-sobra yung aming mga grocery tapos tinatapon lang niya pag ayaw na niya. So, ang sabi ko sa kanya, dapat talaga good for 1 week lang. Ayoko ng sobrang-sobra kasi nanghihinayang ako sa mga pinambibili natin dahil dadalawa lang tayo tapos hindi naubos, itatapon niya lang kasi ayaw na niya. Yung tinatapon niya, yung mga frozen lang naman pero yung mga dry foods, hindi naman. Kasi pagka sa frozen, pag ayaw na niya at nagsawa na siya, kahit hindi pa yan abuti ng expiry, itatapon na niya yan. So, nasasayang lang. Hindi kasi ako mahilig sa frozen, siya lang ang mahilig. Alam nyo na, tayong mga Pinoy, pagka nagluluto tayo ng mga Filipino food dito sa abroad, sa akin, pag nagluluto ako ng Pinoy food, inaabot yan minsan ng 4-5 araw, iniinit ko lang sa trabaho ko. Madalian nga lang yung aming pag-grocery dahil may bisita kaming darating, so tumagal lang ng 2 hours. Dumuwi na rin yung aming bisita, then umalis na rin kami ni Neil kasi pupunta kami sa kanyang kaibigan. After 40 minutes ng pagdadrive, nandito na kami. Dati-rate, lagi kami pumupunta sa kanilang bahay. Kaya lang, lumipat sila ng bagong bahay, nakabili sila ng medyo malayo, kaya bihirang-bihira na lang kami nakapunta dito. Last na bisita namin sa kanila, 7 or 8 months ago pa ata, tapos ngayon lang ulit kami nakabalik. So ito talaga yung namimiss ko sa kanila pagka pumupunta sa kanilang bahay. Ang kanilang aso, napakalambing. Ayan, nagtutulog-tulugan pa sa aking hita. 5 o'clock ay umuwi na rin kami. Tapos pagdating ng bahay, inasikaso ko kaagad yung aking tuna dahil binigyan ako ng pamangkin ni Neil na mingwit siya. Tapos hindi naman siya kumakain talaga ng maramihan. Yung asawa niya hindi rin kumakain kaya binigay niya sa akin. Kaya naisipan ko na lang gawing Shanghai rolls at i-freezer ko siya. Dadalhin ko sa Monday dahil ibibigay ko kay Tanya.